May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan. Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Happy New Year! Bagong taon, pero mukhang itong si Harry Roque, no? Nagme-mental breakdown na po, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Bigyan lang natin ng komentaryo. Sinasabi po ni Harry Roque na ngayon ay nagtatago. Ang puganting si Roque po, talagang ito ay dapat bigyan ng jacket ito, no? Bigyan ng straight jacket. Diretso na sa mental hospital. Sinasabi po ni Harry Roque na si Leni Robredo po at si Sara Duterte ay magsasama. at ano po, nangangarap si Harry Roque na ng isang people power, para ibagsak naman ang administrasyon ni Marcos. On so many levels po. Talagang nakakatawa, na nakakabaliw. Ano bang masasabi ninyo, no? So, sinasabi ni Roque, pwede daw magsama ang mga dilawan, ang mga pinklawan, at ang mga dotards, ang mga DDS. Dahil daw ang mga tao galit na kay Marcos Jr. O, di ba? Ganon ang sinasabi ni Roque ngayon. So, ano ba si Roque? Baliwan? Ngayon, ganito ang comment natin dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi, ang sinasabi ni Roque, galit na daw ang tao kay Marcos Jr. sa administrasyon niya. Dahil nga daw sa mga budget na yan ng PhilHealth, yung budget daw na ginawa ngayon, which is talaga daw, sabi nga nung isa nating kasama, pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng bansa. Alam nyo, mga kabunyog, itong si Roque desperado na. Kasi talagang naghahanap siya ng kakampi. And all of a sudden, yung inaapi-api nila, nilalait-lait, siniraan na si Leni Robredo, bigla-bigla ay magiging kakampi daw ni Sara Duterte para pabagsakin ang administrasyon ni Marcos o itong si Bongbong Marcos. Ngayon tayo sa bunyog kasi, mga kabunyog, mga kababayan, maliwanag tayo Hindi naman tayo kumakampi sa mga Marcos o kay Romualdez o sa Duterte. Ang sinasabi lang po natin, ano ba ang issue? Ano ba ang issue? Ngayon, kung sinasabi ni Roque na galit ang tao sa administrasyon ni Marcos dahil sa mga issue ng korupsyon, issue ng budget, totoo yan. Talagang kahit naman tayo, binabatikos natin yung budget na yan. Yung zero ang PhilHealth. So, marami tayong question sa budget. Pero hindi ibig sabihin yan na ang mga tao o ang mga kakampings, ang mga dilawan, ay sasama kay Duterte o kay Sara Duterte. Sa planeta ba nang galing itong si Harry Roque, no? Sabi ko nga, ano bang nakain ito sa bagong taon? Siguro depressed na ito. Dahil ito nagtatago. O kayo na lang mag-comment, basic na basic yung issue. Ang problema kasi dito kay Roque, maraming naloloko. Yan po'y imposible na mga dilawan kakampings ay sasama kay Duterte. Alam naman natin na talagang tayo yung pagpatay ni Duterte, yung pagnanakaw ni Sara Duterte, yan po'y kitang-kita. Never nasasama tayo dyan. Never, ever. Zero chance. Pero kay Roque kasi, yan ang pinalulutang niya, magsama si Leni at si Sara Duterte para ibagsak si Marcos. Kung gusto ng mga Dutards, ganito lang naman yan, Roque, wag mo nang idamay ang mga dilawan at mga kakampings dyan. Dahil hindi sasama ang isang dilawan o isang yelo o ang isang kakampings sa mga Duterte. Itagaan nyo yan sa bato. Hindi mangyayari yan. Hindi dahil
binabatikos natin si Marcos, ay sasama tayo kay Duterte. Hindi po ganun yon. Tayo issue-based tayo. Kung tama, tama. Kung mali, mali. Ang ginagawa ni Roque, naghahanap po siya ng kakampi. Kaya lang, mukhang pang mental hospital na po yung kanyang mga argumento. Nangangarap si Harry Roque ng people power. Kili-kili power. Yan. Possible pa yan. Ngayon, alam ninyo, desperado kasi si Roque na talagang ang kanyang pag-asa ay makabalik ang mga Duterte sa kapangyarihan. Yun po lamang ang kanyang pag-asa dahil sa Marcos Jr., sa administrasyon ngayon, talagang tinatabla siya. Hinahabol siya ng Quadcom. Meron nga siyang warrant of arrest dahil ayaw niyang humarap po sa komite sa Kongreso. Di ba? Tayo kasi, hindi naman natin kinakampihan ng administrasyon ni Marcos. Pero hindi ibig sabihin na binabatikos natin ang mga ilang issue sa ilalim ng Marcos administration. Halimbawa, Maharlika Fund, Chacha, ano pa ba? Yung budget ngayon, zero ang budget ng PhilHealth, nilakihan ang budget ng DPWH. Hindi ibig sabihin yan, kakampi tayo kay Duterte. Iba po yun Pero ang ginagawa ni Roque, pagsasama daw si Lenny at si Sara. Hindi po lamang nangangarap ng gising itong si Butanding. Hindi po lamang siya sa nangangarap ng gising. Kundi mukhang binabangungot na tong si Roque. No? Binabangungot ka, Harry Roque. Hindi mangyayari yan na ang mga kakampings at mga dilawan ay sasama kay Duterte. Kahit pa yan against kay Marcos, hindi po ganun yon. Dahil tayo tumitingin sa issue kung ano ang tama at mali. Di ba ganun po lamang yun? Ngayon, bakit hindi patunayan ng kampo ni Duterte na talagang may bilang pa sila? Simple lang naman yan Sabi ni Kibuloy, ilang milyon sila? 8 million? 7 million? Sabi mo, Roque, talagang suportado pa ang mga Duterte ng mamamayan. Ipakita nyo sa rally. Kasama nyo pa nga dyan, Iglesia ni Cristo. Di ba? Sa totoo lang. Magrarally daw sa January 13 itong Iglesia ni Cristo. Ipakita nyo. Kung talagang may suporta kayo ng mamamayan. Hindi yung nangangarap ka ng gising. Gising ka na, gising si Roque, pero binabangungot po. Talagang sabi ko, ano ba yan? Imagine, sabi ni Roque, magsasama si Leni Robredo at si Sara Duterte. Etong si Leni Robredo, yung nananahimik sa Naga Busy sa kanyang mga angat buhay project. Dinadamay ni Roque sa kanyang kabalbalan. Kahit itanong natin isa-isa sa mga campings, di ba? Yung mga Dutards dyan, kayo mga Dutards, kung kayo ang tatanungin. Yung mga Dutards, yung mga DDS. Kayo ba naniniwala na ang DDS at kakampings ang dilawan magsasama, magjo-join force? Di ba? Ang tingin ko talagang desperado na itong si Roque. Kahit po mga Duterte, desperado yan. Ngayon, kung may mga issue laban sa mga sa administrasyon ni Marcos, binabatikos natin yun. Hindi naman natin sinasabing malinis si Romualdez o yung mga congressman na nagpasa ng budget. Pero hindi po pwedeng gagamiting issue yan, yung mga issue laban sa administrasyon ni Marcos para ang kakampings at dilawan ay papanig na kay Duterte. Hindi po ganun yon. Di ba? Ma'am Bergie Berdul Jensen, di ba? Happy New Year, di ba? Happy New Year, Kulek. Salamat po, Ma'am Bergie. New Year na New Year, talagang pinapasabugan tayo ni Roque ng utot niya. Ang baho. Ang baho ng bibig ni Roque, no? Donald Dayaona, good evening, Kulex. Mabuhay, salamat po, no? Jen Lane, Happy New Year. O kayo, mga kabunyog, mga kababayan. Ano sa tingin nyo? Yung bang pinapangarap ni Harry Roque na people power ay matutupad? Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya alam nyo, ginagawa ni Roque propaganda Propaganda. Pero suntok po yan sa Pluto, hindi lang sa buwan. Suntok sa Pluto at pinakamalayong galaxy.
malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Roque na ang Kakampings at Dilawan ay sasama sa puwersa ni Sara Duterte. Sinusuka po ng Kakampings at Dilawan si Mary Grace Piatos. Sinusuka ng mga Kakampings at Dilawan ang si Duterte na pumatay ng tao. Nakakakalimot yata si Roque, di ba? Hindi po ganun kadali. Maraming kasalanan si Duterte sa bayan. At anuman ang batikos kay Marcos yun. Hindi ibig sabihin, binabatikos si Marcos ay sasama na kay Sara. Hindi po ganun, di ba? Makakabunyog mga kabayan. Alam naman ni Roque yan kaya lang talagang nagpo-propaganda siya di ba? Donald Dayaona, Jen Lane, Happy New Year. Sobra hallucination ni Roqueta, sabi ni Ma'am Virgie Berdul Jenson, di ba? Araceli Makarat, Happy New Year. Alam nyo, tingin ko depressed na po itong si Roque. Bakit po siya depressed? Nagtatago siya. Ewan ko kung anong paputok. Baka si Roque ay naputokan sa puwet. Kaya kung ano-anong sinasabi. So, imposible po yun na si Leni Robredo at si Sara Duterte ay magsasama. Imposible po yan. Itagaan nyo na sa ulo ni Bato. Hindi po yan mangyayari, makakabunyog. Lalo tayo sa bunyog. Tayo kung ano ang tama, kung ano ang mali. No? Ginagamit kasi ni Roque yung issue ng budget which is, totoo naman yun, na talagang maraming magnanakaw na congressman hindi naman natin kinakampihan yung mga magnanakaw na congressman na yan. Kasi yun nga, yung akap-akap na yan ay gagawing pang-vote buying. Binabatikis ni Roque yan kinukuha niya ang simpatya. Yan ang problema sa mga ganyan no? Kagaya ni Roque. Bumabatikos ka, hindi para sa katotohanan o sa interes ng bayan, kung hindi para ipagtanggol ang mga Duterte. Ang motibo mali. Di ba? Binabatikos niya yung akap, hindi para sa bayan. Hindi para protektahan ng pondo, kung hindi para ipagtanggol ang mga Duterte. Doon tayo nagkakaiba. Tayo, binabatikos natin yung zero budget sa PhilHealth, yung akap-akap na yan, kasi alang-alang po sa interes ng bayan na sinasabi talaga natin, gagamitin yan sa vote buying, sa pagpapasikat ng mga politiko. Pero kung gagamitin yung issue na yan para kumbaga pabanguhin ang mga Duterte, hindi po babango ang mga Duterte. Dahil kahit nung panahon ni Duterte, katakot-takot din ang nakawan. Di ba Roque? Nung panahon ni Duterte, katakot-takot din ang nakawan. At yung mga magnanakaw na congressman na nasa nakampe ngayon sa administrasyon ni Marcos, ayan din naman ang mga magnanakaw na congressman na nasa Duterte noon. Hindi nyo naman pinakulong Wala naman kayong pinakulong ng mga magnanakaw na congressman Butanding, Digonyo, yung administrasyon ni Digonyo. Paano sasabihin nyo anti-corrupt kayo? Ang nangyari lang talaga dyan, itong mga matatakaw na mga magnanakaw na congressman, bumalimbing na kay Marcos. Pero, nung panahon nyo, hinahayaan nyo rin naman sila magnakaw dahil kahit ang mga Duterte, mga magnanakaw yan Yan ang katotohanan. So, hindi po pwedeng sasabing bigla-bigla laban na sa korupsyon ang mga Duterte o si Sara o si Roque. Hindi po. Dahil itong mga magnanakaw na congressman, yan din yung congressman nung panahon ni Duterte hindi nyo naman pinakulong Kasi kakampi nyo pa noon. Kaya binabangungot na tong si Butanding. Yan ang sagot natin. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Di ba? Tayo naman kapag may nagpapakalat ng kasinungalingan, propaganda, binabanatan natin agad, no? So yun po yun mga kabunyog, mga kabayan. May ikli lang yung ating vlog kasi mamaya may meeting pa kami. So Sir Jimmy De Vera, happy birthday happy birthday. Na-advance na ako. Happy New Year sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng kabunyog. Sana po talaga itong taon na ito ay mas tumapang tayo, mas manindigan tayo sa katotohanan. Mas mahalin natin ang ating bayan. Mga kabunyog, mga kababayan.
Happy New Year po sa lahat ng mga kabunyog kababayan natin. So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.